Itatry natin na tumira sa condominium. Shh! Anong ulam nyo? I-share ko rin sa inyo yung process, creative process kung paano ako gumagawa ng videos. Let's try guys. Tapos itlog. Tapsilog. This is it. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, itatry natin na tumira sa condominium dito sa Metro Manila, no? Kasi never ko pa naman na-try na tumira sa isang condo, like building talaga na matataas, no? Dito sa Metro. Sakto meron akong 1 week na pahinga sa Philippines. So sabi ko, why not try ko na tumira sa condo, no? Ma-experience natin kung para sa akin ba yung pagstay at tumira talaga sa isang condominium, no? So I'm just staying here sa isang very small studio type condo here in the Metro, and maybe sasama ko lang kayo sa journey dito sa aking pagtira dito sa condo, and let's see kung para sa atin ito. So maybe I'm just gonna give you a quick tour of my condo here in the Metro Manila. Let's start with the condo tour. Let's go! Okay, so start tayo na. Actually, I visited condos na rin ng ibang mga friends ko. Usually, medyo ganito nga yung mga layout ng mga condo dito sa Metro Manila, no? So, pagpasok mo, ito yung door, no? Pagpasok mo, meron ka agad ditong kitchen or parang sink. You also have yung mga lutuan dito. Kung pwede kayo magluto. Dito na rin nakalagay yung inyong mga baso and all that. You have your cabinets here. Yeah. Wala siya masyadong laman, but siguro kung dito ka nakatira, dito mo lalagay yung mga mangkok, mga wine glass, and all that, di ba? Tapos, yan, may mga rice cooker sila dito. Isama ko kayo. Yan. Rice cooker, and then, initan ng tubig. So, ganyan yung lutuan dyan. Pwede ka magluto-luto. So, if you can see guys, studio type lang to. Wala siyang kwarto. Parang isang diretso lang na ganun, and then lahat nandun na. So, dito ko nang galing. Ito yung kitchen and door. And then dito, ito na agad yung living area, no? So, on this side, meron kayong TV. Yan, may TV dito. And then, dito naman, meron kayong sofa. May sofa. And then, table. And then, meron naman silang mga pa-design dito. Arts. Pwede kayo maglagay ng books. Meron silang relo dito. Ganyan. Ganyan. And then yung TV, meron din silang mga nilagay na mga drawers dito. Pwede nyo lagyan ng kung ano-ano. Yung mahirap lang kapag studio type, parang wala kang lagayan ng damit, no? Yun yung na-realize ko. Wala siyang cabinets or anything na paglagyan ng damit. So for example, kung titira ka sa studio type, parang ang hirap kung may kasama ka. Siguro okay lang kung mag-isa ka sa ganitong klase na studio type lang. Kasi yung gamit mo, saan mo ilalagay? In my case, dito ko na lang siya nilagay. Ayan. Siniksik ko muna dito yung bag ko, and then yung mga gamit ko. Kasi wala siyang halagayan ng damit. Ito naman yung bedroom mo. Ayan. Ito na agad yung kama mo dito. Good for two naman siya. Actually, pwede naman siguro kung magjowa kayo, magpartner kayo. I think you don't mind naman sharing space siguro, no? Tapos, dito sa gilid, meron lang siyang, ayan, table and chair. Siguro kung gusto mo magtrabaho, mag-laptop, then you can do a little bit of work here, or wala lang, kung gusto mo tumambay, dito ka na lang, no? Meron din pala kaming, kung may-ari. Meron kaming plant dito. I'm not sure kung medyo imported kasi. Ay, hindi pala siya totoo. It's a prank. It's just a fake plant. Yeah, after the bedroom, lalabas ka lang. Meron naman konting balcony dito. Na cutesy lang, pero at least meron kang balcony na kung gusto mong lumabas at humingat sa outside world. So yan, may pool doon. Yan, may swimming pool. Meron ding swimming pool on this side. So nasa mataas na floor tayo. I think 25th floor. Tapos marami ding katapat na condo dyan. Usually ganun talaga siguro no, kung condo living ka. Usually yung mga katapat mo, mga condo din. Yan, so ganyan. Tapos pag nag-uusap kayo ng kapitbahay, pwede naman siguro. Shh, anong ulam nyo? May natira pa sa ulam nyo kagabi? Pahingi naman. Tinamad ako magluto kanina. Ganon. Siguro ganon ka makipag-usap sa mga kapitbahay mo if you're condo living, no? Dito na lang kayo mag-usap. Tapos, ayun yung city life. So, kung gusto mo tumira sa city, ayan. Nandito tayo sa syudad ng Metro Manila. And then, ayan, more
More syudad. Ayun. Diba? Welcome to Manila. And guys, so nabook ko to ng mga around 1,800 pesos per night. Maybe I can just put the link. Ilalagay ko na lang yung link sa description box para mabilis nyo mahanap. If you also want to experience something like this, no? And of course, if magbubook kayo ng inyong mga accommodations, you can use my discount code sa Klook, Marvin, sa Mako, Klook. Sa Agoda naman, you can use my new discount code, Marvin, Agoda, capital letters lahat, no? And then by the way, regarding my discount code sa Agoda, may mga nagtatanong hindi daw gumagana. Actually, gumagana siya guys, pero kailangan nyo munang i-redeem. Hindi siya gagana kung sa mismong payment, tas tsaka nyo lang i-enter yung code pag nagbabayad na kayo. Hindi siya gagana. Dapat i-redeem nyo muna yung code sa coupons. Once ma-redeem nyo na sa payment, ayan na, mag-automatic discount na siya. Para mas madali, i-redeem nyo na lang using the link sa description box. Mas madali yun. Click nyo lang yung link, mag-auto-redeem na yung ating Agoda code, no? But based on my research, nag-research ako kasi syempre ito is daily kasi yung rent ko dito. Nag-research ako, how much ba yung average monthly rent for condos here in Metro Manila, no? So for a studio type like this, roughly mga 15,000 pesos per month. Pero if gusto mo ng mga one bedroom, ito kasi diba diretso studio lang. If gusto mo ng mga one bedroom, ang average nasa mga 25,000 pesos per month. And then kung gusto mo naman ng two bedrooms, average is around 35 pesos per month. Ito yung average lang guys ha. May mga condo na mas magaganda, of course mas mahal yung mga ganun. Or depende talaga sa condo, pwedeng mas mababa, pwedeng mas mataas. But on the average, ganun yung mga pricing daw dito sa Philippines. So 15,000 for studio, one bedroom 25,000 and two bedrooms is 35,000. So of course kung ang rent is mas matagal like monthly or yearly contract, mas mababa. Ito kasi is mas mahal, 'di ba? 1/8. For example, mag-book ako 1/8 times 30 days. 'Di ba 54,000 pesos. Mahal siya. Kaya kung titira kayo ng mas matagal dito, like may kontrata kayo na matagal, mas mura nyo makukuha ang mga monthly rents nyo dito. No? Okay, siguro later guys, mag-grocery tayo, nabibili tayo ng grocery. Maghanap lang ako kung may mga grocery ba na malapit dito. Gusto ko rin magpagupit kasi parang nahahabaan na ako sa buhok ko. What do you think? Parang gusto ko magpagupit, mag-grocery, and then explore pa natin yung ibang amenities ng condo na to. May kailangan lang ako tapusin na work. Kailangan ko lang magtrabaho ng mga 2 to 3 hours, pero babalikan ko kayo later, okay? Lang guys, yung CR pala, hindi lutang yan, hindi ko na napakita. So ito yung CR. So of course you have your private toilet and bath. So ito yung shower area. Ayan, may shower naman dyan. May toilet ka rin dito. May cutesy na sink. At least meron silang washing machine. I love it, no? Sana gumagana, pero may washing machine dito. May hair dryer. And then meron silang mga panlinis. In fairness, no, may mga walis tambo and all that. May mop para if ever gusto mo maglinis. And may mga chinelas naman sa CR. Isang pasada lang ulit, ganito yung mga usually studio type, no, na condo. At least may sofa ka naman dito. I think for bachelors, no, mga single, bachelor, and you wanna live in the city, pwede na. Okay, option na rin siya, no. Wait lang guys, naisipan ko, why not i-share ko rin sa inyo yung parang creative process kung paano ako gumagawa ng videos, like sa Reels. Sa YouTube, alam niyo na naman na very raw lang. Wala akong process sa YouTube actually. Sobrang raw lang kung ano lang mangyari for the day, yun na yun. But for Reels, for example, yung mga videos sa Facebook, sa Instagram, and then sa TikTok, usually may process. Depende, no? Meron akong sarili kong style, pero mayroon din akong mga kilala na content creators, iba yung style nila. So, yung ibang content creators, mad respect to them. Yung style nila is, grabe, sobrang galing nila. Like, sobrang planner. They're really planner. For example, if meron kaming trabaho abroad, alam na nila yung gagawin nila. Like, alam na nila yung mga spots na pupuntahan, yung mga angles na isushoot nila. Sobrang naka-organize na okay, scene dapat makuha ko yung ganitong scene number 1, scene number 2. Kasi meron silang vision. May vision sila na ito yung gusto kong lumabas na content. And as much as gusto kong maging ganun, hindi ko kaya na parang planado lahat. Tapos, kasi parang feeling ko, mapipressure din ako na puntahan lahat na dapat ma-film ko tong spot na to. Kasi kung hindi ko ma-film, masisira yung parang plano ko for the content. So, grabe yung respeto ko sa mga tao na kaya nilang gawin yun. Kasi may mga friends ako, may mga kilala akong content creators na grabe talaga. Like, sabi ko, oh my gosh, grabe. Respect. No, na parang ang tagal nilang kumuha ng scene. Like, sobrang galing nila kumuha. Hindi yun yung style ko. My style is very
mas chill lang. Mas chill yung style ko. Hindi ko pa alam kung ano yung mismong content na gagawin ko, to be honest. For example, if may mga work kami, I just film whatever I feel like need ko. Hindi ako sure kung maninid ko talaga, but I feel like, okay, I need to film this. A little bit lang. Hindi ako like super film ko ng super detailed. But a little bit of it, a little bit of that, a little bit of it. Tapos, pagdating ko na sa bahay, after na ng travel, ng work trip, for example, titignan ko yung mga videos ko, and then, out of those sa mga videos ko, tsaka pa lang ako gagawa ng story, no? Ang story ko, nakadepende sa kung anong videos ang meron ako. May mga tao na may story na agad sila. Tapos, fixed yung story. Tapos, dapat makuha nila yung spot na gusto nila para umayon sa story. In my case, variable yung story. Yung story ko, hindi pa ako sure kung ano yung magiging script ko. Depende sa mga clips na makukuha ko. Like, for example, ito, trabaho ko, no? Nag-cruise kami, di ba nag-cruise? So, nag-cruise kami, film lang ako, ganyan. Tapos ngayon, nakita ko na yung mga clips ko. Tsaka lang ako gumawa ng script. So, ngayon, kakatapos ko lang gumawa ng script, tapos, i-voice over ko. Parang feeling ko, mas less pressure sa akin kasi lahat ng, hindi ako mawawalan ng clips. Kasi nga, magdidepend lang sa kung anong meron ako. Well, it works for me, pero iba-iba talaga ng style. Yung iba hindi nagwo-work sa kanila. So, depende talaga. But this is my style and I'm just gonna finish my video, okay? Okay guys, kakatapos ko lang magtrabaho. Wala na akong nagawa today. So, babawi na lang tayo ng vlog bukas, no? Hindi na ako nakapag-prepare ng pagkain. Bumaba lang ako kasi may mall sa baba, no? Tomorrow ko na lang din ipapakita sa inyo yung mga amenities, guys. Bumili na ako ng pagkain. Wait lang ako dito. So, this is our food for tonight. Parang itatry ko pa lang pala. Itatry ko na magpa-healthy kasi ngayong kakatapos lang ng mga travels ko, tas nakapagpahinga na ako. Mas nakita ko na sa salamin yung sarili ko. Ang taba ko na nga. ngayon ko lang na-realize nung may oras na ako, minsan kasi pag tumitingin ako sa salamin, hindi ko naman tinitingnan yung itsura ko or yung katawan ko. Ngayon na may oras ako, nakapagpahinga ako. So, pag nakahupad ako, ang taba, ang laki ng tiyan ko. So, magpapanggap tayo. Tonight, magpapanggap tayo guys. Bumili na ako ng salad. Buti merong may tindahan ng salad dyan sa baba. So, ito yung binili natin ng salad. Meron siya mga eggs. And then, meron tayong chia, avocado, something. Di ba ang chia is healthy, ang avocado is healthy, pero ang milk, hindi tayo sure. Hindi tayo sure dyan. Pero, kunyari na lang. Let's pretend na healthy na lang tayo. Tapos, may TV pala dito. Turn on na natin yung TV. Gumagana ba? Ayun, gumagana. Let's try guys. Cheers. Ito pala yung feeling ng... Ay, sige nga. Ito, bagong TV to ha. Patingin ko sa inyo. Wait lang. Ayun guys, bagong TV. Tapos pumunta ako sa YouTube, watch as guest. I-try nga natin kung masi-search natin yung sarili natin. Mag-feeling tayo. Yan yung mga history niya, no? OPM trending music, kwentong pambata, relapse song. Parang emo yung last na umano dito. May mga relapse song. Check na natin si Marvin Samako. Paano ko masi-search yung sarili ko? Letter M. Letter A. Ay, wala. Kung nasa suggested tayo, wala. Ba't wala ako sa suggested? Letter R. Marilag. Wala pa si Marvin Al. Ay! Nandiyan tayo! Ayan. Tinipe ko pa lang yung Marv, no? Andiyan na yung Marvin Samako Vlog. Wait lang. Parang this is a once in a lifetime. Marvin Samako Vlog. Tsaka nandito tayo. Marvin Samako. Taray. Nakakatuwa naman. Lumalabas na pala ako sa search. Ayan. Ngayon ko lang nakita kasi syempre yung TV namin, nandun na yung history ng pangalan ko. No? So, ito kasi bagong TV. Nakakatawa lang makita yung sarili ko. Kasi nga panoorin ko yung mga vlog ko. Kasi hindi ko kaya manood ng vlog pag may kasama. Ngayon na mag-isa ako. Panoorin natin si Guangzhou. Ito yung aking latest upload. Guangzhou, China. Let's go. Ting, 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 ting. Wait lang, i-pause ko muna. Masyado ako maingay. Hindi ko maririnig yung... Ayan. Pour na muna natin yung salad. Pour. Balsamic yata ito. Balsamic vinegar. Ayan guys. Sana kayo rin magpanggap. Oo. Sabay-sabay tayo magpanggap na health. Wala lang. Today lang talaga parang pagtingin ko sa salamin.
I didn't like what I saw. Wow, I didn't like what I saw in the mirror. Sabi ko, huh? Ganito na ba? Kasi syempre pag nagte-travel, nagtatry ako ng mga pagkain. It's really hard to incorporate healthy lifestyle while traveling, pero kailangan. I hope this is the beginning of something new. Lagi na lang tayo nagbibigin. Tapos the next day, hindi na naman healthy. Tapos at least, di ba? Oh, cheers sa mga mapagpanggap. I kinda like it. Kasi may mangga. So, I love the mango. Yung dahon, kamusta? Masarap naman kung walang choice. Charit. Hindi. Try natin. Kailangan masanay tayo. Healthy lifestyle. Let's go. Cheers. Bugs. Mindset daw. Wow, ang sarap ng salad. Yung mindset natin na masarap ng salad. Saan ba ako nakatikim ng salad na masarap? Kazakhstan ba yun? Kazakhstan ba yun? Yung masarap na salad na sabi ko, kung ganito lang din naman kasarap yung salad, araw-araw na lang ako magsasalad. Sa Kazakhstan, no? Mag-cafe tayo doon. Ang sarap ng salad nila. Kasi maraming element. Although ito may egg naman tsaka mango and dahon. Yun lang. Small steps will lead you to higher what? Letter A, higher place. Small steps will lead you to higher. Letter B, higher altitude. Letter C, it will lead you to higher goals. Parang hindi bagay, higher goals. Or letter D, it will lead you, small steps will lead you into higher steps. Walang tama. Ano yung drinks? Try natin. Pretty okay. Parang may oats. Ano? Healthy. It tastes healthy. Pinabawasan ko yung sugar. Parang sabi ko, wag mong gawing matamis. Nag-a-adjust pa yung taste buds ko kasi mahilig ako sa matamis. Pero baby steps. Baby steps to a healthier. Ito na naman tayo. Pero sige, healthy na talaga. Let's try na talaga maging healthy. Cheers! So, sabay-sabay tayo ha. Ano ba ngayon? Sige, tingnan natin yung... Dapat nagtimbang tayo ngayon. Wala akong timbangan eh. Timbang tayo, tapos ano natin yung progress natin. Small steps. At least, may konti ka lang na ginagawa na something in a day. Hindi mo naman kailangan na biglaan na, okay, today, hindi na ako kakain ng lahat ng unhealthy, like, mag-gym na ako. Yung parang biglaan. I think kahit small lang, at least may magawa ka lang today na something small towards your goal. And I think this is my baby steps. Ang dami kong sinasabi, tapos hindi ko naman ito mapapanindigan, di ba? Pero kailangan talaga. Lock in. 2026 fitness goal. Let's go. Good morning guys. It's another day today. Natamad ako gumising. So, what are we gonna do today? Today we're going to what? Grocery. Siguro sige, mag-grocery tayo today. What else? Magluluto ba? Hindi ko kasi alam kung gamitin yung luto. Hindi ko alam gamitin yung lutuan, hindi ko pa natatry. Kasi parang gusto ko rin mapagupit. Or okay pa ba yung buhok mo? And then, tara, let's go. Hilamos lang ako. Sige, open natin. Ganito yung mga nagli-living alone, di ba? In-open nila yung bintana. Ang hirap. It's not my cup of tea. My cup of tea. Kunyari hindi ako inaantok. Positive energy. 1, 2, 3. That sexy thing I see over there. Hey, that's me. Standing in the mirror. One time I can say that you know my name. Hilamos na ako. Guys, yung toothpaste ko is ganito lang. Yung sobra lang sa hotel. Kailangan ko mag-grocery mamaya. Okay guys, linisin ko lang yung bed ko kasi I'm the type of person kasi na sobrang organized. Parang hindi ko kaya makakita ng mga makakalat na charis. Lilinisin ko kasi nasa video. That's the truth. Ay. Let's organize everything. Because everything is...
ko lang, minsan wala kasi siyang area na mapaglalagyan ng mga bag, ng mga baggage. No? So, hindi ko alam saan ilalagay. Nagkakalat yung mga bag ko. No? Dito na lang muna sa baba, para hindi sila nakakalat sa taas. And let's just... Parang kailangan ko rin talaga mag-practice maging malinis. No? Kasi usually, di ba nag-travel ako, lagi akong nasa hotel. Siyempre, pag nasa hotel, ilang days lang naman ako sa hotel. So, I don't mind na parang i-organize yung things ko kasi alam ko naman na aalis din ako ng hotel after 2 days, after 3 days. Kaya minsan, ang gulo ng mga gamit ko. Kaya, I think I need to learn to organize stuff. Okay? Sige na. Oh, sorry. By the way guys, may mga nagtatanong sa inyo kamusta na yung nabili ko na MacBook sa Japan, yung MacBook Pro. So I still bring my old laptop. Ito yung Asus ko, ito yung MacBook ko. Di ba mas maliit yung MacBook sana? Kasi hindi pa ako nakaka-fully transition kasi nasanay kasi ako sa Windows. Windows kasi yung laptop ko ever since pinanganak ako. So ngayong 30 na ako. Ngayon lang naman ako nagkaroon ng MacBook. So nag-a-adjust pa ako. Hindi ko pa siya fully na integrate sa sistema ko. Minsan kasi nadadalian ako gamitin to. But paunti-unti, tinatry ko na mag-MacBook. So, ano pala, may mga pinagdaanan pala ako dito. Kasi di ba this is a second-hand laptop. So, make sure nyo guys na walang password yung laptop pag binili nyo ha. Kasi kung may password, hindi nyo mabubuksan. Kailangan nyo i-contact yung previous owner. Good thing itong laptop ko, wala naman siyang password. Tinanggalan siya ng password ng previous owner ko. Pero ang ginawa ko, ni-reset ko pa ulit siya. Parang basta nag-chat GPT na lang ako. Hindi ko ito magagawa. Hindi ako techie na person. So, hindi ko magagawa kung walang chat GPT. Ang ginawa ko, nag-chat GPT ako. Ano yung mga kailangan kong gawin kapag bumili ako ng second-hand na laptop to make sure na magiging clear siya. So, parang as in, ni-reset ko lahat, dinilit niya lahat ng mga files dito. Parang ni-reboot ko siya. I-chat GPT na lang guys kasi hindi ako techie para magturo sa inyo paano mag-reboot, no? As in, step by step doon. Finalo ko siya step by step. Tapos, nag-download ako ng bagong operating system and all that para to make sure lang talaga na wala na yung files ng previous owner. Tapos gumawa ako ng account para may password na to. So, dati kasi di ba wala siyang password. Ngayon, gumawa ako ng account para may password na siya. I-chat GPT na lang lahat guys. Lahat, chat GPT ko lang. So, medyo parang isang buong araw yung nag-google ko. Google, hindi Google ha. Nag-google ko para ma-reset ito and then mag-download ng mga apps, ma-sync yung mga ano ko. But hindi pa rin ako, kasi lagi din ako nagta-travel, no? So, wala akong chance na ma-explore so much yung laptop ko. But I'm trying na gamitin na to, no? Kasi minsan, for example, may ginagawa ako, tapos nababagalan ako. Ay, dito nga. I-open ko to kasi mas sanay ako dito. Tapos yung mga keyboard, iba rin yung keyboard shortcuts kasi nito, di ba? May mga keyboard na sa Windows nandito sa left, sa Mac nandito pala sa right. Tapos ang cute nito guys kasi yung yung keyboard ko may mga Japanese characters. Nakikita ba diyan? Ayan, for example, yung letter F, may Japanese character diyan, di ba? Tapos ayan lang, minsan nakakalito lang siya pero actually letter B lang naman to. Meron lang Japanese character dito, letter N. Ayan. Medyo nakukitan ako sa kanya kasi pag tinitingnan ko, ay, may Japanese character yung laptop ko. Alam mo, parang unique. Unique siya kasi pag nandito ko sa Pilipinas, parang hindi naman lahat may mga Japanese character yung keyboard. Although may English character naman, pero may Japanese na character. So, nakukitan lang ako. Minsan lang nalilito ako. Saan ba dito yung saan ba dito yung at? Saan ba dito yung kasi sa Windows, iba yung placement niya. But I think in time, masasanay din tayo dito at magiging certified tayo. MacBook holic. But yeah, gumagana siya guys. Kung nagtatanong kayo kung gumagana yung aking nabili na laptop, yes, gumagana siya and ginagamit ko siya actually. And gusto ko siya kasi ang lakas ng boses, ng volume. Dati kasi dito ako nagre-review ng vlog. Medyo mahina yung volume nito. Pero pag dito ako nagre-review ng vlog, parang rinig ng buong kapitbahay. So I love it. Tas cute lang. So very convenient for my travels. Minsan pala guys, umiilaw yung mga to kasi touchpad to, no? Yan, pwede kong i-touch, tas umiilaw dyan. Hindi ko gets. Hindi ko gets talaga. Ayun, basta may, nakikita ba dyan? Pinundot ko to.
Oh, tapos magkakaroon ng mga icons dito. I think mga brightness and all that. Ayun oh, may touch na ano siya dito. I'm still trying to understand it. Pero okay, may volume. Ito, volume. So, kung gusto ko mag-volume up, dito lang siya. Parang touchscreen siya dito sa taas. Kasi ito is MacBook Pro touchpad. Ayun o. MacBook Pro, tas touchpad. Ay, tama ba? Basta may touch siya na something dito. Which I still need to explore. Kung hindi nyo napanood guys before, itong laptop ko na second hand is nabili ko to sa Japan. No? Nabili ko siya sa Japan ng second hand for only around 24,000 pesos. 6'7". Di ba yung mga Gen Z ngayon? May umuuso sila na 6'7". Para, pag magre-rate yata sila, anong rating mo sa pagkain? Around 6 or 7? 6'7". Okay, guys, baba muna tayo. Ang maganda dito kasi merong mall sa baba. As in, very convenient din yung location ng unit na ito, no? So, I'm not sure kung magluluto ako kasi late na talaga ako nagising. 1:44 na, medyo nagugutom na ako. Pag magluto pa ako, baka alas 5 na ako makataas. Try natin kung mag-grocery tayo or bibili na lang tayo ng ready na pagkain. Pero, that's G. Okay, guys, this is the condo na lalabas lang tayo. Tapos, pagkalabas ng condo, ito na siya. May mall na agad mall na to. So, guys, may Anytime Fitness pala dito. Anytime Fitness. Saan tayo? Hello. Araw. Okay guys, grocery tayo. Naiya ako, ang daming tao. Ano bibili natin? Prutas. Siguro yung mga madali lang lutuin guys. Gusto ko ng tocino. Meron silang tapa. Saan yung tapa? 168 pesos. Pero merong mas maliit. Ito na lang mas maliit, 88 pesos. Sige, mag 88 pesos tayo na tapa. Gusto ko rin ng tocino. Tocino is 84. 84 pesos. Tapos itlog. Tapsilog. Mag-tapsilog na lang tayo. Alam mo, tinitignan ako ng mga staff. Akala nila may ganun ako. May saltik ako, te. Kasi kinakausap ko yung sarili ko. May camera po ako, nasa low-key lang. Dinikit ko lang yung camera sa bakal. Di ba bakal to? Dinikit ko yung... May magnet ako sa likod. So, low-key lang. Pero hindi nila alam nagvo-vlog tayo. Hala, may lumpiang Shanghai. Kaso ang mahal, 179. Ito guys, 179 yung lumpiang Shanghai. May ref naman ako dun. Wala bang mas mura? Ay, sorry kuya, sorry. My bad. Sige, mag-ano muna tayo. Dalawa muna, tocino tsaka tapa. Pero gusto ko talaga ng Shanghai. Itlog naman. Nakakatuwa pala mag-grocery na, konti lang yung bibilin. Konti lang pala yung bibilin mo. Sabi ko mag-healthy pala ako, di ba? Wait lang, nakalimutan ko na naman yung goal ko. Bili tayo ng something healthy. Ito, may mga fruits sila dito. Alam ko na. Hindi ako magra-rice. May mura yatang salad sa kabila. Magsasalad ako. Kasi unhealthy na yung mga tapa, no? Okay na yun, malasahan ko lang yung tapa. Okay na ako kahit walang kanin. Just for this time, Marvin, give yourself a break. Charot, give yourself a break from all the unhealthy stuff. This is 70 pesos. Pwede na rin siguro. Kaso parang pabulok na yung iba. Masaka. Kaya mo yan, kuya. Kahit kailan. Parang hindi na fresh. Hindi na nga tayo fresh, pati ba naman yung salad. Ayan, better. And magprutas tayo. 99 pesos yung kiat-kiat. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Parang 10 pesos each. Ay, pala. Sorry. My bad. O hindi ako may kasalanan na maano lang talaga, mabilis lang siyang natumla. Makakapagbayad pa tayo. Pero bilhin ko na nga yun. Ay, 130.
Two forced. Ang mahal. Kalimutan so. Ay, taray. Guys, itong pakwan nila yung ganito na, oh. 180 pesos. Di ba nung nag-ano tayo, saan ba tayo nagpunta nun? Sa may Pangasinan, kila Renzel. Bumili tayo ng pakwang ganun. Magkano lang yun? 140? Tama ba? Oo, 140 lang. Tas isang ganun na dito, ano lang siya, 1.8. 1.8 lang, 180 na. Gusto ko talaga ng orange. Sige na, ilalaban ko na. Ito medyo mas, parang may bulok eh. Hindi ko gusto. I don't live. 150 na to. Hello. Nag-vlog ako. Ito pinapanood. Tagalito ko pala. Hindi. Nag-stay lang ako ng saglit. Pinapanood ko yung uli mo yung Japan. Japan? Mag-Japan ba kayo? Hindi, wala pa. Nagharap pa ako ng work para makapag-Japan. Nice to meet you. Bagay ka sa video. Kasi yung kanina. Hi. Kasi yung kanina bago ako pumunta dito, interview ko eh. Sige, interview. Good luck sa work. Para makapag-Japan din ako. Oo. For sure, manifesting. Magagawa mo rin yan. Picture nga tayo. Tara, let's go. Thank you. Nice to see you. Ganda ng goal, alam ko magkali. Updated. Bye-bye. May viewer tayo. Nakakatawa naman. Ano pang bibili natin? Prutas. Ay, bigas. Hugis. Bigas. Charing hindi. Hugis siopaw. Pwede bang magbili na lang tayo ng kanin, no? May bigas ba dito? Sa palengke yata yun, di ba? Sige, try ko na lang bumili ng kanin sa... Ay, hindi pala tayo magkakanin. Syunga. Magsasalad pala tayo. Nalimutan ko na naman yung goal ko. Okay na pala ako. I think that's fine. Ito muna tayo. Grocery na lang tayo next time kapag may gusto pa tayong bilhin. Okay? Guys, nakakatawa yung nagpa-basket pa ako ng ganyan. Pero yan lang naman yung binili ko. Sa totoo lang. For the clout lang, no? Nakapila na ako doon, guys. Na-realize ko, wala pala akong mantika. Mantika pala, tsaka egg. Okay. Mantika tsaka egg. And then, kailangan pa ba ng asin, no? Salt. Hi, guys. May nakita tayo dito. Anong pangalan mo? Excel Pesalbon. Hi. Friend niyo daw si Max, yung friend natin na tayo. Hi, Max. Hi, Max. Miss you. Tara, picture tayo. G. Guys, we're back here, no? Buti na lang merong ref. So, yung mga nabili ko, guys. Bumili pala ako ng itlog. Yung mga nabili natin, no? Yung itlog, yung lettuce, orangey. Bumili ako ng palm oil, and then salt. Tapos bumili ako ng sibuyas kasi gusto kong lagay ng sibuyas kasi I changed my mind. Gusto ko pala ng sardinas. Di ba nung nasa India ako, nag-crave ako ng sardinas na may itlog. Up until now, hindi ko pa rin na nakukuha yung cravings ko na yun. Gusto ko kasi na sardinas is yung pula. Nilutuan ako ng nanay ko pero yung niluto niya is yung sardinas na hindi pula, yung parang white. Ayun, basta yung ibang gusto ko kasi dito is yung sarsya. Yung sarsya ng red. Yung red na sardinas. Diba may sabaw to? Tapos ilalagay ko sa egg. Basta ipapakita ko sa inyo mamaya. That's what I'm craving for. And then, of course, nandito pa rin yung ating tocino. And yung tapa. Siguro isa muna kakainin ko. Tapa and sardinas. No? Yung tocino, later on na lang. And then, bumili ako ng chocolate drink. Choco drink. Kasi, trinay ko magkape kahapon, guys. Kasi, nag-coffee shop ako sa Coffee Bean, nagkape ako. Grabe, sobrang lala na siguro talaga ng acid reflux ko. Tapos pagkadating ko dito sa condo, di ba nagkape muna ako before ako pumunta dito sa condo. Tapos sinusuka ko yung, alam mo yung laway na parang ma-acid? Ganun, sinusuka ko dito, sabi ko, ang sakit ng ano ko. So sabi ko, hindi na talaga siguro kaya ng kape, alam mo yun. Minsan kasi, matapang din kasi yung kape na in-order ko. Tapos sabi ko, hindi na talaga kaya siguro. So, nagkakape muna ako kasi parang ang lala na talaga ng reflux ko. It's not giving anymore. Lagyan muna natin dito yung ibang mga pinamili natin. Make this. Kailangan ko bang i-ref to? Kailangan natin i-ref yung mga tocino. And this one here.
the oil, the salt, and the egg. Ay, ito pa pala. The sibuyas. Para mag-cook na ako. Sige, mag-cook na muna ako. Yes, the cooking era is beginning. So, good thing meron silang mga chopping board dito. Kutsilyo. Ayan, may kutsilyo. So, ang unang kulutuin natin is tapa. Hinuhugasan ba to or mawawalan yung lasa? Wait lang, hindi ako sure. Let's ask muna our best friend, ChatGPT. If I bought, sorry, if I buy Pure Foods chicken. Ay, chicken pala to. Akala ko beef. Ay, sorry, ChatGPT. No. Cancel. Maguguluhan na si ChatGPT. ADHD. Sabi ni ChatGPT, ayusin mo yung tanong mo, hindi kita maintindihan. I bought a Pure Foods, may brand talaga, chicken tapa. Do I need to wash it before cooking or after unpacking, I can cook it directly? If you bought Pure Foods, you do not need to wash it. You can cook it directly after opening the pack. Ah, okay, kasi naka-seasoned na siya. Okay, sige. Hindi na daw huhugasan. Okay, so una kong lulutuin yung tapa, pero wala naman na kailangan gawin dito kasi seasoned na, no? So, pinapainit ko lang yung kawali. Habang magpapainit ng kawali, magtatagdag na ako ng sibuyas para sa aking sardinas na maitlog. Practically speaking, hinihiwa ba muna sa gitna? Wala. So, kailangan mong balitan muna yung sibuyas kasi may mga tao na balat sibuyas. Anong connect, B? So, hindi na ako magsasalita kasi, di ba pag mga ganitong mga living alone, di ba yung mga condo living, hindi naman sila masyado nagsasalita. Ako lang yung maraming sinasabi. Di ba usually, nagtatadad lang sila tapos pagkaganyan, tapos parang hindi sila tumitingin. O di ba? Walang na ano. Ano ba? Or pag, ang paghiwa ba ng sibuyas is pag ganun o pag ganun? Hello? Parang muli. I think wala namang tama or mali. Kung saan ka masaya, push mo yan. My God! Ba't ang hirap? Or baka sa kutsilyo. Oh. Sinisi mo pa yung kutsilyo. Ang pangit nung ano ko. Kaya in the next few days, baka mas magaling na tayo. Ayan, taba nung pwede ko ba itong hati? Ang taba. Kaya mo na. Ang pangit, di ba dapat isang ganun lang yun? Yung sa akin, nag-iiba-iba yung direction. Nagiging ganun, nagiging ganun. Ano ba yan? Okay lang yun. Lahat naman yan, mapupunta naman yan sa bibig. Kasi pag kinain mo naman yung sibuyas, hindi naman yan magre-reklamo yung small intestine mo na sasabihin niya. Sasabihin ng small intestine mo, ayokong tanggapin yung sibuyas, mali yung pagkakahiwa. Di ba tatanggapin lang naman yan ng tiyan mo? So, wala namang okay na yan. Paano ba i-check kung hot na? Ay! Medyo hot na. So, unahin natin yung tapa, no? So, lagyan na natin yung oil, I think. Ang dami namang oil, B. And then, siguro let's wait for a little more minutes para sa tapa. Tapos, habang nag-aantay tayo sa tapa, ibatihin na natin yung egg para sa sardinas ko mamaya, para ready na lahat. Wala silang malaking mangkok. Ano lang? Maliliit yung mangkok nila, so tig-isa na lang. Tig-isa na lang yung egg. Perfect. Told you. Eh, kaya naman. Actually, kaya naman kahit dito na lang. Ilang eggs yung lalagay natin? Nung college kasi ako, ay nung high school kasi ako, isang egg lang yung afford. Isang egg tsaka isang sardinas, okay na yan. But since ngayon, marami tayong eggs, babawiin natin yung ating inner child. I-heal natin yung inner child. Gagawin natin 10. Charot. Mga tatlong eggs tayo ngayon.
Dahil hindi tayo nagtitipid sa egg. Ayan, magpatuloy ko ng salt eh. Ay, hindi kasi maalat na yung sardinas eh. Huwag na siguro tayo mag-salt. Don't put all your eggs in one basket, but if you have limited mangkok, just put it in one mangkok. Sige na, hilaban na natin yung beef tapa, guys. Let's start with this. Okay. Ang daming process ng pagluluto, no? It's giving ano. Ay! Takot ako. Ay! Parang ang dami ko palang mantika. My gosh. Ang dami palang mantika. Sorry. Sige, gagamitin ko yung ibang mantika mamaya sa sardinas. Iniiwan-walay ba ito? Ay po! Pero naamoy ko na yung tapa. Parang masarap to. Alam mo, paliit na ng paliit yung sardinas. Dati ganyan yan, di ba? Tapos naging ganito, ganyan. Dadating yung panahon, ganyan na lang yung sardinas. Wala talagang malaking lagayan. Pati mga isda ng sardinas, maliit na rin, no? Tapos, kailangan mo siyang i-crush. This is my specialty when I was in college, or high school. Ito laging inuulam ko sa dormitory. Hanggang sa naging favorite ko na siya. Kailangan mo lang, yung iba tinatanggal nila yung sabaw. Yung iba, ako minsan tinatanggal ko yung sabaw. Minsan, hinahayaan ko na lang matuyo yung sabaw. Marami naman tayong itlog. So I think, matutuyo naman yung sabaw na to. Pag konti yung itlog nyo, mahirap matuyo yung sabaw. So, once maano mo na siya, then that's the perfect time. Wow! So guys, ito palang nabili kong mantika, palm oil, cholesterol free food. Totoo ba yan? Hindi rin ako sure kung totoo, pero sabi niya cholesterol free daw. Okay guys, our first dish is done. So ganito ko na lang siya ginawa. So nilagay ko yung mga salad, lettuce dito sa plato, and then nilagay ko dito yung beef tapa. Kumbaga ang atake nito is samgyupsal. Yung ibabalot mo siya, tapos, okay, diba? Kung hindi ka magaling magluto, daanin mo na lang sa plating. Charot. Guys, tapos na tayo magluto. So ito na ang ating finished product. Charan! Diba? It's giving restaurant. So this is the tapa, and then this is the sardinas. Sobrang dami ng sardinas, hindi ko pa naubos. Kasi parang wala pang kalahati yung nakuha ko. Nasa kawali pa rin yung kalahati. Kakainin ko na lang siya in maybe tonight, no? So, ang tawag sa ating dish na to na tapa is, bakit tapa, binawi mo pa ang pag-iibig mo sa akin? At ito naman dahil, ano to, sardinas a la pobre. Dahil kinakain to ng mga, kinakain ko to nung sobrang pobre ako. Kain na tayo. Kain natin yung tapa. Actually, it's good. Siyempre, luto ko eh. Hindi. Siyempre, hindi siya yung kagaya ng tapa na parang yung mga tapsilogan na tapa sa gilid-gilid. Minsan kasi may something sa lasa ng ganun, di ba? Parang iba yung vibe. Pero, I think this is like, I'll give this mga 7 or 8. 7 or 8. 6, 7. 7 or 8 out of 10. Medyo nagigets ko kung bakit yung mga iba gusto nila magluto, no? Parang feeling ko medyo therapeutic. Oh, therapeutic pa. Therapeutic pala. Therapeutic yung pagluluto, no? Kasi nakafocus lang yung utak ko doon sa mismong ginagawa ko. Nung tinurn off ko na yung camera, nakafocus lang ako sa plating, sa parang feeling ko nakaka-relax pala talaga siya somehow, no? Kasi nawawala ka sa, for example, kapag may mga iniisip ka sa buhay. Ako, for example, nag-isip ako, saan kaya ako pupunta next? Ano kayang... Kasi di ba ang hirap mag-travel ngayon na marami pang mga nangyayari sa mundo. So ayoko naman na mag-risk ng life. So nag-iisip ako saan yung next.
And then, parang this cooking, parang nakakawala ako dun sa mga iniisip ko. Mas nakafocus ako dito sa pagluluto. So, nakaka-relax siya. Kahit ilang minuto lang or ilang oras na pagluluto. At my favorite, sardinas a la pobre. Alam, nakalimutan ko mag-cheese. Cheese. This is it. Ito yung hinahanap ko na lasa. Yung sardinas na, oh my God. Naalala ko yung mga high school days ko. Ito siya. Ito yung matagal ko nang kinikrave. Cheers. Brings back so much memory. Cheers. Boom. I'm happy. Thank you Lord for this food. Guys, alis pala muna ako. Nakikipagkita lang yung friend ko na Thai, si Max. Nandito kasi siya. So, baka, I'm not sure kung magja-jogging kami or magkakape. Basta, nakapang-jogging ako. Kung magja-jogging o magkakape. Hindi ko na muna dadalhin yung camera. If ever makapag-vlog ako, cellphone na lang muna kasi wala akong bulsa eh. So, wala akong dadalhin na bag. So, I'll see you later. Hey guys, natuloy yung jogging namin. Let's go. Panggap-panggap lang. Sila lang yung totoong nagja-jogging, ako na lang. For the clout lang ako. Let's go. Guys, nakabalik na tayo dito. Nag-jogging lang naman kami. Ang laki ng inakutan namin. Hindi kasi ako like sobrang sanay ulit magtumakbo, no. So medyo sumakit yung gilid ng paa ko, no, kasi asa nagbabalik sa fitness. Wow. So hindi, pero I think kailangan ko lang talagang ituloy-tuloy, no. Everyday mo lang siya gawin hangga't hindi na masyadong sumasakit. Ngayon kasi parang start na ulit ako sa day 1 ng pag-fitness. So ang sakit talaga ng paa ko, parang sakit ng tuhod ko, but maybe we just really have to do it more often. No, sa lang naman. Tas after, nag-donut kami. After mag-jogging, nag-donut kami. Nag-catch up lang kami. Siyempre, nagkamustahan lang about life and mga ganap sa buhay namin. Ayun lang naman. I think I'm gonna end muna yung vlog natin today. Hindi ko pa na-explore actually yung ibang amenities ng condo, no? So siguro tomorrow, we'll try to explore other amenities. Hindi ako nakapagpagupit. So maybe I'll just do it the next time. So maraming salamat ulit sa pagsama sa akin. Trying to live in a condo here in Manila. And I'll see you again on the next one. Bye-bye!